Magandang araw po sa kanila lahat. Narito po tayo ngayon sa Center for the Blind, kung saan kasama po natin ang dalawa nating STI students, sina Sir Mark at Sir Rosendo. Tayo po ngayon ay mag-test demo ng kung paano ba gamitin ang smartphone Android ng mga blind. Alam naman po natin ngayong panahon na ito na nauuso na ang paggamit ng smartphone sa pang-araw-araw at pagkabuhay. Ang isang malaking katanungan po is, paano ba yung blind gumagamit ng smartphone na Android ang operating system? So, ngayon pong araw na ito, i-demo ito ni Sir Mark at ni Sir Rosendo ng STI. Sige, paring Sir Mark and Sir Rosendo, magsimula muna po tayo sa basic and sa mga gestures. Paano po ba yung pagkakaiba ng paggamit ng blind sa paggamit ng blind ng smartphone at paggamit ng sighted ng smartphone? Ano po ba yung pagkakaiba? Okay. Una, ang pagkakaiba niyan is pag gumagamit ang blind ng smartphone, kailangan ang lahat ng gesture para pumili ng isang item ay naka-double tap. Means, kung halimbawa nakatapat ang cursor sa applications, hindi mo siya ma-open hanggat hindi mo ito na-double tap yung item. Pero, ang kinagandahan lang sa Android usage ng blind is pwede mo siyang i-double tap kahit saan as long as nakatutok yung cursor sa item. Let's say, nandito yung item sa screen, nandito siya, pwede ko siyang i-tap dito para ma-activate yung item. So, magsisimula tayo sa mga basic navigations ng Android. Gamit ang screen reader na tinatawag nating TalkBack, which is default or built-in sa most Android devices na nabibili ngayon. So, let's begin. Sir Rosendo, can you show us what are the basic navigations for Android and how to navigate Android phones using the screen reader called TalkBack? Okay, ang ilan po sa mga basic navigations ng TalkBack ay paano ba mag-scroll ng mga items using swiping. Screen off. Oops. 3:36 p.m. Unlock muna natin. Unlock. Device unlocked. Okay. So, paano po ba, sir, ina-unlock ang cellphone? Kung halimbawa, depende kasi yun sa screen lock. Halimbawa, nakaset yung screen lock sa slide, depende yan sa nabiling smartphone. Kung yung command niya, sinasabi naman kung slide right for unlock, then kung may available pang slide left for camera, yan. Okay. Depende. So, batin lang po, yung sinasabi niyong pag-unlock ng phone, pag naka-keypad or screen lock siya, keypad lock sa lumang mga cellphone, yun yung appropriate term na ginagamit sa mga lupang phone. Ang ibig sabihin pala niyan, yung command ng screen unlocking is depende sa device. Depende. Pero usually, nasa isang category lang siya, which is slide mo lang siya. Pwedeng pababa, pwedeng pa kanan, pwedeng pa kaliwa, or pwedeng pataas. Okay. Depende sa, kasi sinasabi naman ng TTS, kung halimbawa. Sinasabi ng TalkBack. Opo. Ngayon, halimbawa, ifo-focus ko yung cursor dito sa, So, let's say, naka-unlock na yung phone. naka-unlock na. Focus natin dito sa apps. Paano ba mai-focus ito sa apps? Pwedeng i-scroll natin to pa-up or down, or left and right. Which is, let's say, swipe. Siguro. Ganito. Voice search. Voice search. So ngayon, sir, flick left, Flick right. flick right. Sige. Chrome. Chrome. Phone. Phone. People. Okay. FM radio. Messaging. Home screen 1 of 1. Settings. Hindi pa. Apps. Yun, Okay. ito na. Nasa apps na tayo. Para may click ito, Para mapasok yun. para mapasok, oops, depende, double tap na natin to. Unlock. Apps. Sorry, Home Wait screen lang. Apps. ito Yan. na. Apps. Yun, napasok na. So yung click sound na narinig, yun yung Yun. ibig sabihin na bumukas na yung apps. Yep. Yan yung indication na pumasok na sa applications ng folder. And, ngayon naman, halimbawa, sa
Paano naman pala yung paglabas? Halimbawa, paglabas ng apps, halimbawa, napasok, halimbawa, Apps. natapos ang gamitin yung isang apps o isang folder, paano naman pala lalabas doon? Paano naman yung depende. pag-back? Kung sa Symbian, kung sa nung kasi sa sa mga Symbian phones noon, i-exit natin yung mga May second key may tinatawag. second key. Ito, kung pwede nating gamitin itong Back key. back key, na depende sa positioning, kasi may mga phones na yung back nasa right, and meron naman na Back nasa left. Oo. And depende pa. Kasi may mga sa ibang phones may back buttons Sa ibang na phones, wala. kailangan mo pang i-double tap para ma-activate. Yung back button. Oo. Usually, hindi naman, mas marami yung phone na walang ganun. Oo. Walang back button. Depende yan sa So, bilang- manufacturer. And So, depende sa walang specific gesture ng back button sa bawat phone. wala. Basta ang pinaka-importante lang is kung malaman mo kung nasaan yung back button, then itap mo siya, isang tap lang, then mag-exit na. Hindi mo kailangan i-double tap yung back button. Yun yung yung phone na yung phone na walang back button na sinasabi yung talkback. So, kung double tap mo siya, kailangan marinig mo yung sinabi ng talkback na back button. Pero kung wala kang narinig na gano'n, ibig sabihin nag-back na siya Nag-back na na siya. hindi na kailangan i-double tap. App backup and For restore. example ito, ibaback ko na siya. Sige. So, sa kaso Yun. ng phone mo, ano yung back? Paano yung back? One tap lang, Nasa right ba siya? Nasa left? nasa right. Nasa right. So, sinabi niya home, Home. nag-back na siya. Kumbaga nasa home screen na. Gaya ng mga Symbian phones, kasi yung mga Symbian phones, sabi token text, ganyan. Ito hindi, home screen. So, let's say, paano ba mag-navigate sa mga pages? Let's say, meron kang applications na naka-install, let's say, sabihin natin 30 or 40. Kaya lang, hindi mo siya ma-scroll lahat. So, paano mo ba ina-navigate yung next page? O paano ba mag-next page? Kung mag-next page kayo, kasi halimbawa, nadami na yung naka-install, and hanapin nyo yung apps na gusto nyo hanapin, mag-swipe lang tayo, right and left for next page. Kaya Hold ba yung screen o... single motion, hold. So, parang ganito siya. Parang ganyan. Okay. Let's say ito. Advanced task Nasa first manager. page pa lang tayo. Nasa ano tayo? Nasa home screen tayo yung kuya. Home screen. Yung home screen natin. Home. Yan. Pasok tayo sa apps. Pasok tayo sa apps. Swipe ulit tayo. Search. Oops. Voice search. Right tap, click right ba yan? Chrome. Click Phone. right. Flick right. People. Pwede mong flick down ito. Ganito. FM radio. Yan. Messaging. Kung babalik tayo, left. FM Or up. radio. People. Yan. Depende. FM. Kung Messaging. kung saan kayo sanay. So, yung Home click screen gesture 1 of 1. natin is Settings. click right, paabante. Click left, Flick. pabalik. Click Ayan. up, paabante. Click No. down, pabalik. Flick up, patras. Patras. Flick down, pabante. Okay. Opposite lang. Apps. Yan. Ito na yung apps. Apps. Double tap. Yan. Nakapasok na siya sa apps. Then, next page tayo. Next page Applied tayo. legend. Ayun. Advanced task manager. Pag Apps narinig page niyo po 2 yung of tone 3. na parang Showing item 1 of ibig 3. sabihin, nag-navigate yung cursor sa ibang pages or gumagalo na yung cursor. So, And sinasabi pa ng talkback na apps page 2 of 3. 204, 203, Ganito. FM radio. Apps page 3 of 3. Yan. Nasa pinakalas last na. page na tayo. Last page. So, yung ulitin natin yung gesture niya for next pages. It's single swipe motion, right And left. and left. Tapos, pagpabalik naman, Left and Left right. and right. So, ibig sabihin, ng single swipe motion, hindi mo siya bibitawan hanggat hindi mo nagagawa yung right and left. Kasi pag binitawan mo siya, hindi siya mag-next page. Hindi next page. Hindi gagana yung gesture. Tama. Yan yun. Ipi-previous page na. Ito. Ganito lang. Left, right. Torch. Apps page 2 of 3. Yan. 2 Showing of item 3. 3 of 3. Apps page 2 of 3. Nasa second page na siya. So, ngayon, ano pa ba? So, ngayon, di ba, importante sa isang mobile na isa sa pinaka-importanting gamit natin sa mobile is mag-text. So, ngayon, ituro naman natin o i-demo naman natin sa kanila kung paano ba nagte-text ang isang blind gamit ang talkback. Paano ba nagte-text? Okay, Paano ba medyo- nag-edit ng text? Medyo may ano to, may sa ibang phones medyo anong tawag dito? Kasi yung mga messaging ng ibang phone hindi Home.
hindi friendly sa mga blind, kumbaga. Messaging. So sa KitKat, kadalasan itong gamit na messaging. Okay na. Okay Friendly na. siya. So, KitKat pala is one version of Android which is hindi na siya latest pero okay siyang gamitin ng mga blind. Kumbaga, sa lahat ng version ng Android OS, siya yung Pinaka-stable. stable. KitKat which is the Android version 4.4.0 ay 4.4.0 2.4. And linawin natin yung ibig sabihin ng messaging. May mga cellphone o may mga version ng Android na hindi accessible sa messaging, yung messaging. yung messaging sa talkback. Oo. So, kailangan nating mag-install ng mga toolkit galing sa Play Store para Kailangan natin mag-download ng ibang messaging apps. Oo, galing sa, magamit natin sa messaging. sa ibang phone yan, hindi lahat ng phone ganyan. Hindi lahat ng phone. Kasi may mga phone naman na accessible talaga siya, halos. So, simulan natin yung sa messaging. Ito. Hanapin natin yung messaging. Basically, nag-add ako ng... basically, andito talaga yung sa home screen, messaging. 19 Pero, tasks killed. Tinanggal mo. Messaging. hindi ko tinanggal. Nandun naman yun, pwede natin mahanap yung sa apps. If wala dito sa home screen, Home screen 1 of 1. Nasa Settings. nasa apps. Pasok tayo sa apps. Okay. Apps. Okay. Sige. A blind led. Advanced. App backup. Backup. Okay, kasalukuyan tayo Text, nagsaswipe. Browser. Camera. Chrome. Clock. Cool. Device. Downloads. Email. English. Sinasabi niya kung ano yung mga dinaraanan natin. eSpeak. Facebook. File manager. Yun, by the way, ito. Tang! Ibig sabihin, yun ang last items ng Sa page. sa page. If i-previous ko, ganun din yung mangyayari. App backup and restore. Previous natin ha. Advanced. A blind legend. Ayun, yun na. Yun. Yun ang pinaka first. Ngayon, in the next page na para mahanap na natin yung messaging sa next page. So, again, gagawa tayo ng FM radio. single Apps swipe page 2 motion of 3. right and left. Showing item 1 of 3. Okay, ginawa na. Okay. Ito na. Gallery. Gmail. Google. Google settings. Maps. Messaging. Okay. Okay, messaging. Ito na. Double tap natin. Apps. Whoops. Pumasok. Messaging. Ayun. Showing items 1 to 8 of 55. Ngayon, kung mag-create tayo ng text message, Yung bago. usually hanapin natin yung new message. Depende yun sa mga messaging na, again, sa apps, sa mga phones. Merong, Di ba Message. meron din yung compose button, yung iba? compost. Yung iba. Medyo halos pare-pareho lang sila. Pareho lang. Pagdating sa messaging, nagkakapare-pareho sila. Kaya lang, yun nga, yung ibang phones, hindi masyadong okay. Kaya, kung bibili ka ng Android phones, magtanong kayo sa mga gumagamit na ng Android para hindi kayo magkamali. Sa mga, take note ko lang pala, additional, sa mga nagsisimula pa lang gumamit ng touchscreen phone, kaya po nasasabi namin na depende sa ibang phone, kasi po yung Android, siya po ay isang open source operating system. Operating system. So, ibig sabihin, Screen off. pwede siya, o sa pinaka layman's term, o sa pinakamadaling pag-explain is, libre siya na gamitin ng iba-ibang phone manufacturer. Opo. So, yeah. So, namomodify sila depende, namomodify ang Android depende sa phone company or sa manufacturer para ma-enhance ang kanilang mga products. So, Okay yun. na. Okay? Continue. Ito na. Oops, nag-off ka. Okay, nag-off po yung screen. Sorry. Sorry. Off na po natin. 3:47 Unlock natin PM. ulit. Unlock. Slide area. Okay. Unlock mo. Slide right for unlock. Yun, sinasabi niya, Unlock. slide right for Close. unlock. Slide prepaid. Depende yan. Messaging. Kasi balik kung, na tayo sa yan, messaging. ito na. Messaging. 2. Hanapin natin yung new message. Messaging. Nag-swipe ako ngayon pa left. More options button. More options. Search. Search. New message. There you go. Yun, ito na. Messaging. Ito na. So, gaya ng sa Symbian phones, una, yung Button contacts. 45. Unlabeled. Yun, ito pa. Ito pa, mahalaga. May mga buttons dito, and sa iba pang mga apps sa Android na hindi nakalabeled. Ibig sabihin, hindi mo alam kung ano yung functions ng button. Sinasabi nilang button blah 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 unlabeled. Ibig sabihin, number lang siya. Pero may functions talaga siya. Which is hindi natin alam. So, wag tayong double tap dito na
Pag hindi natin alam. ipapakita muna natin sa cited bago tayo Edit box. Currently Bago editing. natin Type name or i-double tap number. yung item kasi baka kung ano yung functions to na hindi natin alam. Pero susubukan naming magbigay ng advanced tutorial sa Android later on kung mabuti ng or pwedeng sa ibang video pero hindi ngayon kasi kulang sa oras. Pero subukan namin. Ngayon balik tayo sa messaging. So ngayon, Item 45, type mo nga kuya unlabeled. dyan, the quick brown fox jumps over the lazy dog. So, sa kaso ng typing, may ano ba, may iba bang gesture na ginagamit sa talkback para mag-interact yung kamay natin yung mga fingers natin sa mga letters. Ganun. O pareho lang din ng sa sighted? Yung touch and type ba na ginagawa nila? sa cited kasi, kung halimbawa kung walang screen reader yung phone, kapag tinap niya ng cited yung letters, automatic, mag-write siya. Mag-register siya O mag-register. as written. Oo. Pero, sa mga blind, as mayroon tayong screen reader, hindi siya basta-basta. Kaya nito, hahanapin ko yung mga letters, F. F. So, eto na, hawak-hawak ko na yung F. Hanggat hindi ko siya binibitawan, hindi siya mag-register sa phone. Pagkapag binitawan ko na siya, F. yun. Okay. Saka lang siya susulat ng F. Ano ba yung gesture ba yan o in-explore mo lang yung screen mo? Exploring lang ng screen. Exploring lang siyang screen. without lifting. Oo, lifting. without lifting. Okay. So, as you explore, sinasabi ng talkback yung letter na natatouch mo. Yup. So, sabihin natin magta-type ka ng hello. Delete muna natin to kasi may F na nakasulat. Delete. F deleted. Yun, sinasabi niya, F deleted. Ito na, hello. H. H. H, E, E. L. 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 So, bali yung ano niya, yung keyboard niya, QWERTY. Yung parang ka nagtatype sa computer. or typewriter. Oo. Yung sa mga for the benefits ng mga blind na hindi pa ng QWERTY, yun po yung alignment ng mga letter na tulad lang sa computer, yung A, S, D, F, G, H, J, K, tapos sa taas naman yung Q, W, E, R, T, Y. And so, Yep. And pag tig-press ko ito ng space, automatic, sasabihin niya yung kung anong tinype mo. B. Hanapin natin yung space, pababa. Space. Ayan. Hello. Yun. Ayun. Sinabi na Kadali, niya. siya kadali. Let's say, type ka pa ng isang word, kumusta? Ito. Hanapin natin yung K. D. H. L. Oops. K. U. U. so hawakan mo yung M, tapos M. tab. Hawak. Parang hawak bitaw lang. U. Lifting lang. A. Oops. S. S. T. T. And yung sa ibang Android phone, kadalasan nakaset yung keyboard nila as, yung talaga mas papadali. Kasi pag binitawan mo na siya, bukod sa magsasalita pa yung talkback, may sound, or depende May dyan, corresponding sound or may vibration, na, okay. ayun na, kumusta, space? Space. Kumusta. Yun. There you go. Okay. So ibig sabihin, may mga phone na merong tone yung parang yung typing tone ba ang tinatawag? I mean, merong pero naiset naman yun sa lahat ng phones sa Android. Oo. Including yan sa'yo. Oo. Okay. And kung gusto nating burahin ito, hanapin lang natin yung delete. Pero yung delete sa computer, iba naman yun. Kasi ito, iba yung positions ng delete. Sa baba ng ano. Tanong ko lang kuya, yung bang lahat ng phone, Android phone, pare-pareho yung posisyon kung nasaan yung delete phone, delete key. Usually. Okay. Depende. Depende sa keyboard na naka-install. Pero usually, lahat ng phones, basta ang keyboard nakalabas na yung QWERTY keyboard, pwede ka na mag-type na lahat ng phones ay para-pareho lang naman kung nasaan yung posisyon. So, halimbawa yung comma is nasa left, yung delete is nasa right, question mark, and period, and stop. So, yeah. Pero ito pa yung isang paalala. Kasi yung nagamit namin ni Sir Mark nung mga nakaraang buwan, yung sa friend namin, yung Asus Zenfone 2, kadalasan na keyboard na naka-install doon sa manufacturer. So, Galing doon. Double tap, medyo yung mahirap. letters. Mahirap. Mahirap siyang i-ano. Mahirap.
Although, Okay rin. hindi siya okay rin, pero hanapin mo yung letters. Yung So, double tap mo, double tap. Saka lang siya magra-write. So, medyo bothersome. Medyo pwede mo rin matagal. i-swipe yung letter. Para ka naghahanap ng apps. Medyo Ayan. matagal, ano? Matagal, long Matagal. process. Sobrang matagal. Which is, kung hindi ako nagkakamali, isang way yun ng typing sa iPhone. Smart Oh, prepaid. tama. Messaging. Yung double tap sa Showing keys. messaging keyboard. Pero sa Android, since nga na-install na ang keyboard na naka-install is yung default, or kahit mag-install ka pa ng ibang keyboard, hindi siya double tap. So, single lang siya. Single, Single tap lang. Single. hindi, explore and live. Yan. So, yun. So ngayon naman, di ba nag-type tayo ng hello, kumusta? Oo. I-demo naman natin sa kanila kung paano ba ito babasahin, by word, by character. Tapos, paano siya basically i-edit or i-delete. So, yan. Ngayon, kung halimbawa, Messaging. Hello. More. Ayun, Hello. ito na. Yan, let's say sabihin natin yung edit box is ilagay mo More yung cursor options. sa Edit box. yun. Left. I-double tap mo Showing yung text cursor sa keyboard. sa edit box, then lumabas yung keyboard, then pwede ka naman type ulit. or, Pwede mong i-edit yung text mo, or pwede mong i-scroll siya. scroll. Pwede mo siyang basahin. At pwede mong i-edit yung part na gusto mong i-edit. So, paano ba yun? Halimbawa, gusto mong i-edit yung hello at papalitan mo ng, let's say, hi. Depende, kung i-character by character muna natin para mas madali. Sige, paano ba i-access yung character by character? Open natin yung global context menu by swiping up right. So, single swipe, up and right, i-hold mo siyang Touch the swipe, screen and hindi mo siya explore in a bibitawan, circle to find an item. para Then lift to next select. page lang sa kanina, pero Oo. ang pinakaiba niya lang is yung swipe is hindi na right and left, kundi up, Up and right. Okay. So, single motion lang na naman ito on the desk. Single motion, hindi mo siya bibitawan. Ano nga ba yung gesture niya? Up and right? Up and right. Okay. Local context menu ang tawag doon. Sa So, local context menu ba, ano ba yung mga usually kadalasan ng mga option na makikita natin? Pwede bang ma-explore natin yung quiz? okay. Ito yung mga kadalasan makikita natin sa local. Okay. So ngayon, nasaan ka Touch na? the screen and explore in a circle to find an item. Then lift to select. Okay, by the way, ito yung, kung hindi ako nagkamali, ito yung default na settings ng TalkBack. Touch the screen and explore in a circle to find an item, then lift to select. So, para ka lang naghahanap ng letters. Explore. Explore natin. So, hindi natin bibitawan yung Navigation settings menu. Okay, navigation menu. Settings. Mark, Sir Mark. Navigation settings, nandyan yung mga items na... Sige. Select mo siya. So may bagong Okay. sound na naman. Yung sound na yun, parang umopen yung mga ibang list. Sige, i-select mo siya. Cancel. Cancel. Characters. Yun, Then, characters. Diyan sa navigation settings is nandyan yung kung paano mo i-access yung text by character, by word, by paragraph, by line. By reading And, options. well, yeah. Kung paano mo siya mababasa. So, parang reading option siya. So, ika-character natin to. Para may character natin to, may set natin as characters. Bibitawan ko na. Kailangan natin i-lift yung fingers natin. Para lang ano kuya? Ah. Para lang for the Characters. benefit of sa kanina, yung ibalik mo natin doon sa sa mismong global settings, ano yung local Local ba yan? settings? Local. Tapos tingnan lang natin yung ibang item na naroon. Okay. Sige. Balik natin. Oops. Hindi umopen, sorry. There Okay. you go. Touch the screen and explore in a circle to find an item. Then lift to select. Yan. Ano ba yung mag-retry ka ba? Navigation settings Navigation menu. settings. Gaya nung kanina, nag-swipe ako up and right. Okay. Ano pang iba? Cursor control menu. Cursor control. So dito sa cursor control, nandito yung kung paano mo edit yung text. Halimbawa, select all mo siya, Pwede. pwede. Or start selection mode, i-open natin ha. Parang yung sa ano ko yung parang sa ano, yung Sa parang computer. sa Windows, yung edit menu. Yan. Oo. Okay. Kung para, halimbawa, may siselect kang word, halimbawa, siselect mo siya. Hello, kumusta? Siselect mo yung hello? Select all. Pwede. Eto, select all. Yun. Ano pa yung iba? Hindi pa yung iba. Cancel. Cancel. Move cursor to beginning. Yun. So, pwede mo siyang ilagay sa pinakataas ng text. I mean, bago makarating doon sa hello.
or black. Kung halimbawa, meron kang i-delete or meron kang idadagdag bago yung word na yun. So, pwede mong gawin siya. Start selection mode. Start selection. Ayun, as I mentioned. Start selection. Ito na. Sige, ano pa yun? Ano pa yung iba? Pa. Select all. Oops, meron pang iba yan. Cancel. Move cursor to beginning. Meron pa yung move cursor to Start end. selection. Move cursor to beginning. Asa na? Ito medyo may Select all. Kaya mas maganda Start yung selection mode. isang settings ng TalkBack na hindi mo kailangan i-lift left. ang screen. Pwede mo siyang i-swipe pag-select ng mga controls like let's say navigation cursor and Basta. yun. Paano babasahin ng blinds ang nakatype sa screen word by word or character by character? So, ganito. I-open natin muna yung local context menu. Which is up and Up and right. na swipe. Touch the Single screen motion. and explore in a circle to find an item, then lift to select. Yeah. Cursor control menu. Cancel. Whoops. Cursor. Navigation settings Yan. menu. Hanapin natin ito. Navigation settings menu. Mhm. Then, lift. Then, Hanapin natin yung touch again. character. Words. Words. Yan, not that. Characters. There. Ito. Lift. Lift. Characters. Yan. Character na siya. So, pwede na natin siyang basahin. T. So, ano ginagawa para pagbabasa, sir? So, gaya nung dati, pwede mo rin siyang i-swipe up or down or left and right. Parang nag-scroll ka lang ng mga application sa Sa home key, sa home screen and sa apps. up drawer. Ito. A. U. K. So, Space. O. sinaswipe ko siya ngayon pabalik. L. Balik. E. Pa-left. Ayun. So, medyo recap lang ko nung procedure. So, yung procedure nung kung paano mo siya ginawa by character yung gesture, no? So, ang ginawa natin, habang nasa edit box, nag-swipe right, Up and right. up and right, single motion, Then, lumabas yung local context menu. local context menu, tapos, hinanap natin yung navigation settings. navigation menu. settings by flicking, By flick, no. Hindi, exploring in the Exploring. screen. Okay. Explore mo siya sa screen. Okay. Then, lift, hanapin mo yung navigation, Navigation settings settings. menu. Then lift. Then lift. tapos, Hanapin mo ulit yung characters. characters, ano yan, explore Again. gesture, ulit. Oo. Ah, Explore again and there. Yan. Tapos, lalabas na, babalik na sa edit box siya. Edit box na siya. Tapos, babasahin mo sa by character, anong gesture, ano yan, by flicking, or Yan, yes. Swiping. 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 Yes. So ngayon, nasa, ano na siya? Swiping or flicking. Nasa Parang beginning na siya ng letter, nakasulat. Ano ba yan? So- ano ba yung back and forward nung swiping by character niya? Ano yan? Pwedeng up and down or left and Left right? and or- right. Oo. Left and right lang? Depende kung saan ka sanay. Up and down or left and right. Pareho siya gumagana. Pareho. Okay. So ngayon, babasahin na naman natin siya word by word. Okay. Open ulit natin yung local context menu. By using the up and right Oo. motion, single motion. Yun, lumabas na ulit. Touch the screen and explore in a circle to find an Navigation item. ulit. Navigation settings menu. Yan. And hanapin natin yung word. Default. Characters. Cancel. Words. Yun, ito na. Words. Yun, Binitawan words na niya siya. na. Then, pwede mo na siyang mabasa by word. Swipe natin Swipe, right. swipe ulit. Hello. Yun. Kumusta. Yun. There you go. So ngayon naman kuya, paano naman natin siya i-delete by, or kung gusto natin halimbawa, di ba sa process ng editing may mga tinatanggal tayo. So paano ba gagawin natin yung, sa demo natin ngayon, gawin natin muna by character. Okay. Di-delete natin yung isang character dito. So, kailangan muna natin i-character yung gestures para ma-delete natin. Sa local context. Local menu. context Touch the menu screen ulit. and explore in a Then circle navigation to find an settings. item, then lift to select. Navigation settings menu. Character. Okay, then characters. Cancel. Whoops. Pages. Not that. Cancel. Characters. Ito There na? you go. Characters. Okay. Halimbawa, di-delete natin yung A, letter A sa kumusta, Swipe natin ulit, pa-right. Okay na sa, na pala siya? Pinaka-right na siya. S. Nasa pinakasimula. T. Hindi, nasa pinakahuli. Okay, nasa pinakahuli na, letter A So, na. let's say, delete natin yung kumusta, yung letter A lang sa kumusta. Press na, hanapin natin yung delete, explore natin yung screen, kasi naka-open na yung keyboard. K. Okay, Delete. Delete. delete, ito na. Bitawan na natin. A deleted. There you go.
Delete Wala na na yung siya. kumusta. So, hindi na siya kumusta. Kumusta lang. Kumusta Oh. na. So, ganun lang, ganun lang siya kadali. Then, kung gusto nating i-delete lahat ito, kailangan nating i-open uli yung local context menu. Ano yan? By word yan? Delete all. Delete Halimbawa, all. Delete all. gusto mo nang i-delete lahat kasi nagkamali ka. So, ito, local context. Yun. Hanapin natin yung Touch the screen and cursor explore in a control circle to menu. find an item, then lift to select. Yan. Cursor control There you go. menu. Ito na. Then, select all. Cancel. Select all. Ito na. Hello Kumust. Hello, kumast. Yan. Na-select na siya. So, once press natin yung delete na, automatic, clear text na siya yung sasabihin niya. So, ibig sabihin, wala na. Sulat. Delete. Ito na. Ito na. Capital L. Oh, Delete. Clear text. wala na. siya. Ganun lang. Okay. Sabihin ka na ulit man, simula. Simula. Okay? So, i-clarify ko lang kuya, yung mga term na local settings menu, yung navigation settings, ano ba yun? Navigation settings menu. Yung ba ay generally sa lahat ng Android phone pare-pareho? Yung mga term na ganon? General term siya. Kung kasi talkback ang gagamitin? Talkback yung ginagamit. Mhm. Kung ibang screen reader yung ginagamit, is iba naman yung term. Okay. So, for ano lang, for reference purposes, ano ba yung unit na gamit natin ngayon sa pag-demo nitong ating So, ito, yung unit ng phone nito is Rayquin RQ049. by? Anong brand ba yun? Rayquin. Rayquin. So yung model niya, RQ049. 049. Magkano ba yung kuya? Bale, Screen off. 2,000 siya. Sakto. 2,000 pesos. Okay. So, yun. And then, another question is, yung bang mga phone na, sa experience nyo, kasi kayong dalawa talaga yung unang paggagamit pala ng touchscreen is Android na yung gamit nyo. Ano ba yung mga price range ng mga magagandang cellphone na mga accessible gamitin na? Let's say, sa 2K price range, pwede ka na makakita ng decent phones, pero hahanapin mo talaga. So, pagdating ng 3K prices range, 4K, 5K, 6K, usually, mga ganda na yung phones, kaya lang, para mas optimize yung paggamit ng blind ng Android, kailangan is hindi masyadong modified yung operating system. Which is, let's say, stock Android. Hindi yung modified Android. Ibig sabihin ng stock Android, dahil nga yung ating OS ay libre para sa mga manufacturer, yung ibig sabihin, in-install lang yung OS, walang binago dun sa Android. Walang masyadong binago. Yun. May binago rin, pero hindi gaanong, Hindi din naman yung accessibility niya. hindi niya dinama yung accessibility. So, yung mga buttons intact pa, hindi pa siya minodify, hindi pa siya pinalitan ng kung ano-anong mga, ayun. Yan. By the way, yung alam kasi namin yung mga phone na gumagawa, mga manufacturer na gumagawa ng ganyan is, I think, Moto G, kung hindi ako May nagkakamali. Motorola Mobility siguro. Ayun, Google. Motorola. Bali yung isa sa pinakamagandang phone na Android stock is yung available ngayon sa Cherry Mobile, which is the Cherry Mobile Android 1G1. Or kung gusto nyo medyo makamura, meron naman yung Cherry Mobile 1 or yung My Phone. Meron din sila. Isang Android phone din yun na stock Android, which is the My Phone 1. And sila ay talagang napaka-affordable na phone and napaka-accessible. So, yun. Okay, so yan. Diyan na po muna nagtatapos ang ating Android phone demonstration video. Sa ating pong mga blind user na interesado na gumamit o maglipat na o lumipat na sa touchscreen phone, you can ask po yung ating mga consultant regarding dito sa comment section ng ating Facebook page ng RCB kung saan po mapapanood itong video na ito. So yan, magandang araw po ulit sa inyong lahat at God bless.